kakayahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsupe. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Huwebes. At 30 na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol, mga karadyoman? Kami po ay umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Nasamahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating Cotabato City, sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Good morning sa mga nagkakape sa mga sandalang ito, sa mga drivers, sa mga estudyante na gising na po dahil maaga po yung klase po nila, at sa ating mga teachers sa mga kaguruan. Mapia-mapita sa Kanulangon. Ating partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Driver ng pambot, biktima ng pamamaril kahapon. Una sa lahat, headlines. Driver na naaksidente sa bayan ng Dato din ng Sinswat, abay, dead on arrival sa isang pagamutan. Una sa lahat, headlines. 300 housing unit na na-turn over ng Cotabato City LGU kahapon sa mga beneficiaries. Una sa lahat, headlines. Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar makakuha pinangunahan ng turnover ceremony kahapon ng Sheikh Omar Pasigan Building sa bahagi ng Cotabato Darussalam College Incorporated. Una sa lahat, headlines. Presidente ng pamunuan ng Cotabato Darussalam College nagpasalamat kay Chief Minister makakuha dahil sa bigay nitong bagong two-story building plus may mga computer set at pagbibigay pa ng augmentation o sahod sa ilang mga teachers. Una sa lahat, headlines. 24 na mga baril isinuko mula sa 6 na mga extremist group dito sa Maguindanao del Sur kahapon. Una sa lahat, headlines. Kampanya para po sa 45 days na campaign period dito sa first parliamentary election. Arangkada na ngayong araw. Una sa lahat, headlines. Ba't ibang partidong politikal na lalahok dito sa first barm election, arangkada na sa kanila pong
kampanya ngayon. Iba magkakaroon po ng karabahan. Ang iba naman, meron pong gagawing kick-off rally. Una sa lahat, headlines. Cotabato City Scholarship Program para sa school year 2026-2027 open na. Una sa lahat, headlines. EDCOM pinagtibay ang mga akbang para sa Bangsamoro Infrastructure Master Plan. Una sa lahat, headlines. MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. namagi ng 1,000 sako ng bigas sa mga residente ng Serip Saidon na Mustafa kahapon. Una sa lahat, headlines. Balitang national, Article 1 ng impeachment trial o impeachment complaint kay BP Sara tinalakay kahapon sa nagpapatuloy na impeachment trial ni BP Sara. Dating mga manager ng Land Bank humarap kahapon bilang mga testigo ng prosekusyon. Una sa lahat, headlines. Samantala, defense team hindi na nagsagawa ng cross-examine sa mga testigo kahapon ng prosekusyon. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa labas ng ating bansa, Saudi Arabia at ang Yemen Armed Forces nagsagawa ng strike laban sa mga Houthis rebel sa Yemen. Una sa lahat, headlines. Radyo, kinig na... Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Good morning sa ating mga suking taga-subaybay ng DXMY sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Habang ating DXMY 729, malapit na po niyong maririnig mga kasama. Ilang araw na lamang. Good morning sa ating mga driver na sweet lover, sa ating mga farmers na busy-busy sa pag-asikaso ng kanilang sakahan, nagising na po sa mga sandaling ito. At sa ating po mga mangingisda sa Ligwasang Mars, dito rin po sa bahagi ng Morogolf, dito sa bahagi po ng Pusyong area. Good morning, mapita sa Kanulangonsan. At sa ating mga tindero-tindera ng gulay at karne sa Mega Market, good morning po sa inyo. At sa Bagsakan area, good morning. Sa ating mga teacher, nagising na po sa mga sandaling ito. Bukas sa Friday na. Ang bilis ng panahon, 2 araw na lang. August na po mga kasama, malapit na po ang Bear Month. At meron na lamang pong 45 days bago po ang halalan mga kasama. Ang bilis ng panahon. Good morning sa ating mga nakatutok sa Facebook page. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan sa ating lugar, sa lungsod, sa BARM at sa iba pang panig na ating kapuluan. Kay Ma'am Beth Swagabla, kay Sally Abdul Karim, kay Nancy Rimonde, kay Simbay Adam at kay Dato Tuguto, kay Jainuddin Hailon sa Esperanza at kay Seb Alejo Salvador. Kay Main Masukat, good morning. Kay Minda Nuhain Napika Akan. At kay Jaime Ignacio, good morning. Kay Aladin Barangir sa Binolan. Sa area ng Dato din Siswat, kay Danny Labrador at kay Hadja Palumbi Angkay. Good morning sa kanyang kapatid sa Damatulan daw. Good morning po sa inyo. Kay Matwa Manguda, good morning. Kay Mad Sambag, kay Sukarno Edsa at kay Wahida Akan Mamalapat, good morning. Kay Ansari Kungkung sa Pamalyan, Tugunan Special Geographic Area. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama.
24 na mga loose firearms mula sa 3 bayan na sa lalawigan po ng Maguindanao del Sur ang turnover mula sa 6 na mga isinuko o 6 na mga grupo dati ng violent extremist group. Ang formal na pag-turnover ay prinisenta ng militar sa panguna ni Brigadier General Edgar Cato, ang Assistant Division Commander at the same time ang 601st Brigade Commander, katuwang ang 1st Mechanized sa Infantry Lakan Battalion na pinamunuan ni Lieutenant Colonel William Sabado. Samantalang mga sumukong dating kasapi ng violent extremist group ay nakatanggap naman ng agarang tulong tulad po ng rice assistance sa cash mula sa lokal na pamahalaan, DSWD at ng MP o MPOS. Kasama din po dito ang iba pang ahensya bilang suporta sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan at sa kanilang muling pagsisimula sa komunidad. Labis namang nagpasalamat si Brigadier General Edgar Cato sa mga bumalik loob sa ating pamahalaan at siya umaasa na marami pa sanang mga tulad ng ganito ang susuko sa darating na mga araw. Unang radyo, unang balita. Unti ko na naman. Pangalawa, doon sa mga nag-surrender, this is the best move na ginawa niya. No? Panalo kayo, panalo yung pamilya nyo, panalo yung bayan natin. Sa mga nakaupo dito sa harap, na isa-isa naman, kaya di ko nababanggitin lahat. Maraming salamat sa tulong nyo. Sana hindi kayo magsawa. Sir, yung sa MPOS, makakaasa ka, sir, dun sa mga request mo kanina. But for the Philippine Army, kahit ayaw niya mag-request sa amin, pupunta kami. Okay ba yun? No? Kasi we are for peace, we want peace, at hindi namin kayo iiwan. Palagi ko sinasabi yan. Sa mga barangay captain na nandito, actually, hindi ko naman na-request yun na magkaroon ng 18, pero sinabi na, di gawin natin pang 18, mga kapitan. Maraming salamat sa inyo. Gawin natin pang 18. Mukhang dadami pa to. Sa mga tiga McPhil's Battalion. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, kahapon formal na rin pong na-turnover ng Bangsamoro Government ang kanilang proyekto sa Cotabato Darussalam College Incorporated na matatagpuan sa bahagi ng Mother Barangay Bagwa dito sa Cotabato City matapos ang 3 buwan na construction sa naturang pasilidad. Ito ay 6 na buwan na plano para sa naturang pagtatayo, ngunit sa mabilis na pag-aasikaso, within 3 months ay natapos kagad ang naturang modernong two-story building na tinawag na Sheikh Omar Pasigan Building sa naturang paaralan. Pinangunahan nga ni Chief Minister Abdurrahman Samigambar makakuha ang naturang turnover kasama ang 3 mga MP na sina MP Attorney Kitim Kadatuan Jr., MP Attorney Nagib Basinarimo at MP Attorney o MP Michael Mitimbang, kasama si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw at ang President ng Cotabato Darussalam College na si Doc Margani Gumander at si iba pang mga opisyales dito sa BARM, mga ulama at mga grupo ng Darul Ifta at mga kaguruan sa naturang paaralan na kung saan ito yung kauna-unang magandang gusali na meron sa naturang paaralan na ipinagkaloob ng Bangsamoro Government. Nakatuon na si Chief Minister makakuha sa pagpapalakas ng mga madrasa school para maengganyo ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti dahil merong magandang pasilidad. Meron pang 40 computer sets at fully air condition pa. Unang radyo, unang balita. Kasi alam mo naman ang edukasyon is foundation of everything. Once bumanda ang education, both Arabic and English, yun ang foundation ng yung isang tao is magiging maganda, isang tao magiging asset ng society, siya ay well educated.
So doon yung manggagaling sa mga madrasa, di kaya mga schools. That's why we are focusing much on improving and enhancing the quality of buildings or schools. Kasi doon din naman manggagaling kung interesado man yung mga bata o di kaya sino-sino na gusto mag-aaral. Ang facilities is maganda. So with the creation and establishment of this institution, this building, para mainggaling natin yung kabataan na lalo pang hahanapin yung sinasabing edukasyon. So this is really the intentions why pagandahin natin. At saka hindi pa naman ito lang, marami pa tayong gagawin na mapaangat natin yung edukasyon through pagbibuild ng mga madrasa at schools na magaganda. Unang radyo, unang balita. Dahil dyan sa magandang two-story building na pinaghalo po ng Bangsamoro government ay nagpasalamat ng malaki si President Doc Margani Gumander ng naturang paaralan na kung sana ay first time na nagkaroon sila ng two-story building na maganda na kung sana ay mabilis na natapos. Noong Abril lamang sinimula na naturang construction at ngayong July 30 o July 29 kahapon ay na-turn over na rin po ito para sa mga mag-aaral na meron pang kompletong kagamitan, mga bangko, computer sets at fully air-conditioned pa. Kaya't labis na nagpasalamat si Doc Margani Gumander dahil bukod dyan ay itong augmentation pa na sahod ng ilang mga teachers ang ibinigay din po ng Bangsamoro government. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat, Chief Minister. Ikaduha siya ang pag-address to Chief Minister. Nasa kinasyan ka na putingaran ka sa states. Ikayama piyana o kaya niya ba? Alhamdulillah, napakasipat kami sa mayan. Isugityalan to na amin to na mayan kumba imang bulanin sa first time mabigyan lang okay na sa guna na mayan din sa kanya yung ng bulanin. So, nasa sa malaman, nalapot, yan namin kapangunin. Yan na, kinagalo ko siya pa na kinamiting namin Chief Minister ay ipagataw ko sa kanila. Kung basta sumaya si Chief Minister, nanyaba yung dalong makayong ganun, nakilanuay. Kaya namin sa mga kapanyanan ng Chief Minister na para mabalance, ipalas na buildingan niya, at kapanyanan yung buong itambayan ang banasa, para mabalance Nobi kasabot sa ninyo, natingin, alhamdulillah, tayo yung legacy, inyaba a building, after 10 minutes, Unang radyo, unang balita. Kinumpirma nga ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. na hindi lamang sa naturang two-story building na bagong naipagawa ng BARM government sa naturang paaralan. Naroon pang mga plano na gagawing mga infrastructure development sa naturang paaralan para mapalakas ang madrasa dito sa area po ng Cotabato Darussalam College. Bukod dyan, yung sahod din po ng mga teachers dahil napag-alaman ng BARM na delay ang sahod ng ilang buwan. Kung kaya dito po ay sinagot na rin ng BARM government mula April hanggang katapusan po ng Disyembre at meron pang susunod na isang taon o next year mula January hanggang sa susunod na mga buwan ay sasagutin din po ng Bangsamoro government. Unang radyo, unang balita. Sa panahon nito, naramdaman ko at nakita ko ang tunay na sakripisyo, especially sa ating mga guro. Nandito din si President Margani Gumander. Nakita ko ang extent ng pag-sacrifice nila kasi hindi lang mababa ang sweldo nila, hindi pa talaga sila nasasweldohan. Hindi lang hindi nasasweldo, hindi lang delay. Kasi may instance na hindi talaga nasasweldohan. Tanda na ito ni Sheikh Marhan Burhan na nakalimutan niya na may sweldo pa pala sa dito sa Cotabato Darussalam. Alhamdulillah, isang problema na ngayon
ay nasolusyonan yung 5 months up to end of the year ng Honorable Chief Minister natin at for another year next year. Alhamdulillah, yan ang sign na talagang minamahal tayo ng ating Chief Minister, especially itong mga teachers na mahal at kawato Darussalam College in Bangkok. Madami pa pong programa, pero hindi pa kasi namin nakasanayan, especially si Chief Minister, na ina-announce. Mas nauuna po yung gawa, mabuti na nandyan na at napakita. Katulad na lang po ito, big school building natin. Hindi lang ito basta-basta school buildings. Ito yung gusto ni Chief Minister na magiging standard ng mga Islamic schools natin. Ang school building na ito ay na-modernize dahil may inclusion po ito included ng engineer. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa next mo ay ganap ng alas 5:21 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tungoyin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita at yung unang dakwan sa radyoman maestro dahil sinasabing pambot driver. Driver ng pambot, biktima ng pamamaril. Saan ito naganap? Ating dakwan sa detalye sa radyoman maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Sugatan at naisugot sa ospital ang isang driver ng pambot matapos sa pagbabaril ng hindi nakilalang mga salarin habang nasa gilid lamang ito ng isang bodega sa public market ng bayan ng Carmen sa lalawigan ng North Cotabato pasado alas 9 ng umaga kahapon. Kinilala ang naturang biktima si Akmada Marco Tandian na sa hustong gulang residente ng barangay Lagpas sa bayan ng Arakan sa lalawigan ng North Cotabato. Ayon sa kasama ng biktima, nakatayo lamang ito sa gilid ng bodega nang bigla itong lapitan ng suspect at walang habas ng pinagbabaril. Tinamaan ang biktima sa kanang bahagi ng kanyang dibdib dahilan upang agad itong bumagsak. Mabilis namang rumisponde sa lugar ang mga otoridad at emergency responders na nagdala sa biktima sa ospital. Makalipas ng ilang sandali ay kinailangan itong ilipat sa isa pang mas malaking pagamutan dahil sa masilan itong kalagayan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkilanlan at ang motibo sa suspect sa pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Samantala, ilang individual o 3 individual na harang sa Comelec checkpoint sa bayan po ng Talayan. Sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Arestado ang 3 individual na may dalang iligal na kontrabando makarang maharang ng Talayan MPS sa inilatag na Comelec checkpoint at anti-criminality campaign alas 7 kagabi sa bahagi ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Kinilala ni Talayan MPS Chief Police Lieutenant Muhammad ang patuan ng mga suspek na sina alias Murad, 20 anyos, Muaz, 18 anyos at Saud, 21 anyos, pawang mga residente ng Barangay Pusaw sa Serif Saidona Mustafa MDS. Ayon sa ulat, isinailalim sa inspeksyon ang mga suspek sakay ng black string crane na walang plaka kung saan tumambad sa mga otoridad na may dalang illegal na droga at non-drug evidence ang mga ito. Na-recover sa mga suspek ang isang bag na naglalaman umano ng 4 na plastic sachet na ang hininalang shabu na may bigat na 0.7 grams na nagkakalaga ng 4,670 pesos at ilang non-drug evidence. Pansamantalang kinustodiya ang 3 sa Talayan MPS at posibleng maharap ang mga ito sa kasong sa RA 965 na isasampa laban sa kanila. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Dakwa natin report ni Radyoman Daisy mga kasama sinasabing EDCOM pinagtibay ang mga hakbang para sa Bangsamoro Infrastructure Master Plan. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY Tatak RMN Nagdaos ng espesyal na pulong ang Infrastructure Development Committee o IDCOM upang palakasin ang koordinasyon para sa pagpapatupad ng Bangsamoro Infrastructure Master Plan. Pinangunahan ang pulong ni IDCOM Chair at Bangsamoro Director General Engineer Danilo Ong ng Ministry of Public Works o MPW. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ministeryo, tanggapan at katuwang na ahensya ng Bangsamoro. Isinapinal ng komite ang na-update na listahan ng mga prioridad na
proyektong pang-infrastruktura. Nasasailalim sa pag-aproba ng mga kinauukulang autoridad. Inaprubahan din ng mga miyembro ang isang resolusyon na formal na lumilikha ng IDCOM Technical Working Group o TWG na mangunguna sa koordinasyon ng mga ahensya at susuporta sa pagpapatupad ng mga inisyatiba ng komite sa pagpaplano ng infrastruktura. Ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing pundasyon sa pagbuo ng Bangsamoro Integrated Infrastructure Investment and Master Plan o BIIIMP na naglalayong magtatag ng iisang framework para sa pagpaplano at pamumuhunan sa infrastruktura sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Bayo Makul Sumitimbang Waya, kay Sir Dato Uno Todi Maokom, good morning sa Dato Saudi, kay Komini Haron na nakamonitor from UP sa Maguindanao del Norte, at kay Black Hawk Ala, good morning. Kay Father Elmar Cortel sa UP, kay Bayan Makulusong Bitibang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi, kay LJ Landao, good morning. Kay Joel Adil sa area ng Pangi sa Tabiran, kay Sheikh Habibi, good morning from Cotabato City, kay Menji Esmael de Matingkal ng Leong Kabuntalan, good morning DXMY. Kay Adelaida Daya Arsolon, good morning po sa inyo. Kay Parida Balabagan ng Barangay Lagunde sa Tugunan SGA, oras ganap ng 7:27 na po ng umaga, oras na para tayo po'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, partido para sa Farm Parliament. Number 4 sa balota, partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat ligunta. Ang gatas nga para nimo, saktong diet ug exercise, sabang pampaligon sa lawas, nasabot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin, barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako, Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
Panahon ngayon, bawal na bawal ang magkasakit. Mabuti na lang, merong Manaysol Herbal Capsule na ating panlaban sa anumang uri ng karamdaman. Narito na ang ating kapsulang solusyon sa inyong mga inindang karamdaman. Manaysol Herbal Capsule. Epektibo na, abot kaya pa. Ang Manaysol Herbal Capsule ay likas na mabis at epektibo dahil sa taglay nitong sangkap ng mga purong halamang herbal gaya ng lagundi leaves, ginger, turmeric, sambong, agaricus mushroom, moringa, ampalaya na nagtataglay ng lysine, zinc, vitamin C, probiotic. O, nakapag-Manaysol Herbal Capsule ka na ba? Tandaan, ang sakit o karamdaman ay nilulunasan, hindi inaalagaan. Isang paalala mula sa Manaysol Herbal Capsule. Ang Manaysol Herbal Capsule ay mabibili na sa inyong mga suking parmasya at butika. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Arlina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas, sa next mo ay ganap ng alas 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap ninyo pong Radyoman ngayong araw po ng Huwebes at 30 sa buwan ng July 2026. Unang araw para sa kampanya sa First Burma Parliamentary Election, kung kaya't yung mga kandidato sa ngayon mula po ngayon hanggang sa September 13 mga kasama o September 12. Busy po sila sa pag-ikot sa mga bahay-bahay, panunuyo ng mga boto ng mga kababayan po natin Kaya't dapat ay masusi o mapanuri ang ating mga botante. Nasa 2.3 million plus ang botante lalahok po dito sa First Burma Parliamentary Election sa September 14 mga kasama. Kaya't ngayon ay handang-handa na yung mga kandidato na libutin, ikutin, puntahan ang mga botante mga kasama. Good luck sa 13
regional political party na sasabak po dito sa naturang first BARM election at sa mga district candidate at sa mga sectoral wing sectoral candidate. Good morning o good luck po sa inyo mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Violet Ningas Kapantuhan, kay Tong Opak. Good morning kay Amada Lumpan at kay Bay Saripa Sumbaga ng Maynila. Kay Fatima Uto Abdullah Ayub ng Rosa Reds number 9. Good morning sa Team Talipapa ng Arits 9 din po. Kay Ate Jane, Kuya June Amis at kay Sarge Wanday. At kay Kuya Rigor, good morning. Diyan sa bahagi po ng San Pablo, kay Ma'am by Mems Balaw. Good morning sa inyo ma'am at kay Ma'am Ruby Lantaya sa area po ng Tapayan na Sultan Mastura at sa kanyang husband na si Sir June Lantaya. Mayong buntag din nyo diha ma'am. Sa mga taga-Landasan, parang good morning po sa inyo. Dumako tayo sa iba pang detalye po ng balita. Ito, naramdaman nyo ba kagabi mga kasama yung pag-uga ng lupa? Pasado alas 9, exactly 9:23 kagabi nang magkaroon po ng 5.3 na magnitude na lindol. Ito ay dito sa area po ng Davao Occidental, pero sa Cotabato City hindi gaano naramdaman ang naturang lindol mga kasama. Natukoy ang epicenter sa 84 kilometer kanluran ng Balot Island, munisipyo po ng Sarangani sa Davao Occidental pa rin, na may lalim na 10 kilometers sa bang babaw. Ito'y aftershock pa rin po ng naturang June 8 na lindol na nangyari nitong taong ito, kung saan tuloy-tuloy yung pagyugyug ng lupa dyan sa area po ng Sarangani at sa Davao Occidental. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dito naman sa bahagi po ng UP, nasa 36 o 39 na mga iba't ibang klaseng armas ang voluntaryong isunuko sa paglulunsad ng SALW program ng South UP ng bilang suporta sa kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan, paglulunsad ng Small Arms and Light Weapons Management Program ng Office of the OPAPRO. Kasama ang municipal LGU po ng South UP. Formal na tinanggap ni Colonel Glenn Loreto Caballero, acting commander ng 603rd Infantry Brigade, at kinatawan ni Major General Jose Vladimir Cagara ng Joint Task Force Central ang mga isunukong armas, kabilang ang naturang sa naturang turnover ang mga armas na kinabibilangan ng M14, Armalite at Garand Rifle. Ang naturang mga surrenderies ay makakatanggap ng tulong mula sa ating pamahalaan. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bayan po ng Dato o sa Northern Kabuntalan kahapon, formal na rin pong nanumpa sa Bangsamoro Federalist Party si Mayor Dato Ramil Dilanggalan kasama ang kanyang Vice Mayor at ang Municipal Councilor, mga barangay kagawad at ang mga kapitan. Sila po ay nanumpa sa harap ni BFP President at Chairman MP at Dr. Tumanda Antok, na kung saan ay sinaksa din po dito ni MP Joel o MP Bayam at iba pang mga opisyalis ng BFP. Ayon pa kay MP Antok, 95% ng mga farm o nasa BARM ay kasapi na di umano ng BFP. Tinatayang halos ng mga LGUs din dito sa MDN at sa Maguindanao del Sur ay nasa Bangsamoro Federalist Party. Nakatakda sa araw po ng August 2 ang kanila pong kick-off rally para po dito sa pag-umpisa ng kampanya dito sa First BARM Parliamentary Election. Unang radyo, unang balita. Period. Magkaroon po tayo ng kick-off sa August 2. Simultaneous yung districts na magkaroon ng kick-off sa April, August 2. So
So, nakikita naman natin yung paghahanda natin mula paghahanda ng partido sa mga dokumento na kinakailangan ng ating Comelec National. Pinaghanda rin natin yung lahat ng mga programa, mga activities na makakatulong sa Bangsamoro PDLS Party at ang kanyang mga kandidato, maging party nominee, district representative at sectoral wing. Ngayon, masasabi natin, hindi lang ang party ang handa, kundi lahat ng kanyang supporters, kaalyado at sympathizers. Handang-handa na sa darating na September 14, 2026 first parliamentary election. Unang radyo, unang balita. Kahapon na libo-libong residente po ng Northern Kabuntalan na nakatanggap po ng ayuda o tulong galing po dito sa isang kongresista. At labis po nga nagpasalamat ang lokal na pamalaan ng Northern Kabuntalan, si Mayor Dr. Ramil Dilanggalan at si Municipal Councilor by Mary Jane Bayam kaugnay sa pamibigay ng cash assistance sa tabigas sa mga residenteng apektado ng pagbaha sa kanilang bayan. Maalalang dalawang bagyong tumama sa kanila, itong bagyong si Inday at bagyong si Quiapo na kung saan ay nagpalubog sa maraming residente ng Northern Kabuntalan. Unang radyo, unang balita. Northern Kabuntalan dahil nabigyan kami nila ng center, ng Alagang Pinoy Center, kung saan ako yung principal dito. So, ang aming taos-pusong pasasalamat dahil meron kaming hospital assistance, medical assistance, lahat ng assistance galing meron kami. Ganyan ang Alagang Pinoy. So, pasalamat din ako sa ating mayor dahil pinayagan din niya na magkaroon dito ng Pinoy Center dito sa Northern Kabuntalan at sa ng aming Sangguniang Bayan. Actually, ang hospital assistance namin is sa Region 12. Pero dahil dito kami sa Northern Kabuntalan, ang napili namin na hospital kung saan pwede sila na magpa-hospital ng wala ng babayaran dito sa community hospital at saka sa Payos dahil yung mga partner namin na mga doktor ay pumayag sila na GL lang. Yung aming Dr. Obigaini, si Dr. Tenorio, yung aming anesthesiology, si Dr. Sakatani, yung aming surgeon na matagal na namin kasama, si Congressman Edwin Cruzado. At unang radyo, unang balita. Kahapon din, 1,000 tig-10 kilo ng bigas ang naipamahagi naman ni MP Attorney Kitim Kadatuan Jr. sa bayan ng Sharif Saiduna Mustafa na nakaranas din po ng pagbaha dito nakalipas ng bagyong Inday at ng bagyong si Quiapo. Labis na nagpasalamat si Mayor Dato Sajid Andri Ampatuan kay sa Barma Government, kay Chief Minister Abduropa Samigabar Makakuat, kay Attorney Kitim Kadatuan sa pagbigay ng bigas na umabot sa 1,000 sako. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Isayos po niyo oras natin ganap ng alas 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama, yung ating mga kasamang Radyoman na kumalap po ng balita. Balikan natin sa radyoman.webs. Street level individual arestado sa bypass operation ng CPDU sa RH7 dito sa lungsod sa Cotabato City kahapon. Sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto.
Sa kulungan ng bagsak ng lalaking drug runner makarang masakote ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDU sa bypass operasyon sa bahagi ng Purok Matigil, Barangay Rosaret 7, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Joair Malabilang, 27 anyos, may asawa, driver, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa transaksyon ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na may bigat na 0.08 grams na nagkakahalaga ng 544 pesos object of sale. Nagkakulong na sa Police Station 1 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 965 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Web, sa balitang yan. Samantala, ating adakwa naman na report ni Radyoman Maestro. Motoristang nasangkot sa vehicular accident sa Dato din Sinswat, abay, dead on arrival daw sa pagamutan. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. From the Presinto. Dead on arrival sa pagamutan ng isang 29 anyos na motorista matapos bumangga ang binamaniho nitong motosiklo sa bakal na nakaharang sa nakatiwangwang na kinukumpuning arko sa bayan ng Daturin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa bahagi ng Diversion Road, sakop ng Lower Capiton, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Kinilala ang naturang biktima na si Alimurin Katong, 29 anyos, hiwalay sa asawa at residente ng Mother Barangay Poblacion sa Cotabato City. Ayon sa kapatid ng biktima, galing man ito sa kanilang ama na nasa banig na ng karamdaman sa Barangay Awang habang binabagtas nito ang kahabaan ng Diversion Road. Pagsapit nito sa kinukumpuning arko ay aksidente nitong nabangga ang bakal na nakaharang sa gitna ng kalsada. Sa lakas na nga impact nito ay nagdam nito ng matinding sugat sa ulo at sa mukha. Naman ito na isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Subalit idineklara na ito ng mga atinding pisisyan na dead on arrival. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat, Maestro, sa balitang yan. Samantala, Shabu nasabat ng pulisya sa bayan po ng Midsaya. Pa sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. From the Presinto. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 57 grams ng shabu at nagkakahalaga ng 388,796.80 pesos sa inilunsad na search warrant operation sa Purok 3, Barangay Poblacion 6, Midsayap, North Cotabato kahapon ng hapon. Ipinatupad ang operasyon sa bisa ng ilamas na warrant laban kay alias Toto na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang nakuhang ebidensya para sa dokumentasyon habang inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa naarestong individual. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang balita. Salamat, Dato Jul, sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. Sinasabing Cotabato City Scholarship Program para sa mga anak. Abay, bukas na raw. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangon. DXMY. Tatak RMN Report. Magandang balita para sa mga estudyanteng Cotabateño. Opisyal nang tumatanggap ng mga aplikasyon ang Cotabato City Scholarship Program na naglalayong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga karapat-dapat na mag-aaral upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Hinihikayat ang lahat ng interesadong aplikante na magtungo sa kani-kanilang barangay hall upang kumuha ng application form at makuha ang kumpletong impormasyon tungkol sa mga kwalifikasyon, mga kinakailangang dokumento at tamang proseso ng aplikasyon para sa programa. Upang maging karapat-dapat sa Cotabato City Scholarship Program, ang aplikante ay dapat na may general average na 85% o mas mataas, walang marka na mas mababa sa 80% sa anumang asignatura. Kasalukuyang naka-enroll sa isang paaralan sa loob ng Cotabato City. Dapat ding ang mga magulang o legal na tagapag-alaga ng aplikante ay rehistradong botante ng syudad. Kung ang aplikante ay 18 taong gulang pataas, siya ay dapat rehistradong botante ng syudad at kinakailangang magsumite ng voter's ID o voter certification. Ang aplikante ay hindi dapat lalampas sa 25 taong gulang. Ayon pa sa anunsyo ng Youth Development Office, ang deadline ng pagsusumite ng barangay endorsement ay sa August 7, 2026. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
Salamat Radyo Man Daisy. Sa balitang yan, balikan natin sa Radyo Man Dato Jul. Isa patay, 2 arestado sa police operation sa Lanao Sur. Sa detalye sa Radyo Man Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasawi ang isang pinag-iinalang drug pusher habang dalawa nitong kasamahan ang naaresto sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Matling, Malabang sa Lanao del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si alias Fahad na umano'y ng laban at nagpaputok umano ng baril laban sa mga operatiba at nagresulta sa maikling enkwentro. Samantala, nahuli naman ang dalawa nitong kasamahan na sina alias Mona Lisa at Abdul. Pinangunahan ng Regional Drug Enforcement Unit ng PROBAR. Katuwang militar ang naturang operasyon kung saan nasamsam ang mahigit 362 na gramo ng pinag-inalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng higit kumulang 2.4 million pesos. Bukod sa illegal na droga, na-recover din sa lugar ang isang sasakyan, caliber .38 na baril, mga bala at bypass money. Nasa kustodiya na ng Malabang Municipal Police Station ang mga naarestong sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas 794. Samantalang 5 PM naman na 873. Alas 9 naman na Swartres 323. 4 digit alas 9 kagabi lumabas 6947. Ang tumoy 947. Sa milyones na papremyo 645. Nasa 15 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 22, 39, 43, 07, 13, 08. Samantalang sa mas malaking papremyo naman 655 nasa 101. 101 million ng jackpot prize. Winning combination natin 0904, 33, 23, 46 at 14. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin na kay Gian Kinis Uga. Good morning, pabati naman kay Nanay Mercy Kinis na nakikinig po sa umagang ito. Kay John Vincent Samson, kay Elmer Bong Angeles. Good morning ko Tabateñas, kay Rael Cordero, Jerry Di Maano, Berhel Pascual, King Tog, kay Jo Marie Abrera at kay Sik J. Abdila at kay Vice Mayor Joer Manag, kay Antelino Mansula. Good morning from Datunsay, kay Abdul Raj. Good morning Bang Samoro from Busaon, Banisilan. Kay Ahmad Enoch, good morning sa Tenorio Awang sa Dato din Sinsuat. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman dito sa mga Marites. Nakahanap na ng kanyang forever ang veteran actor na si Jay Manalo. Iyon ay ang kasalukuyan niyang partner at ina ng kanyang mga anak. Sa panayam kay Jay sa press ko ng lalabas niyang movie, ang Deadly Hours, produce ng A&S Production ni Miss Susil Nipa, tinanong ang aktor kung paano niya napipigil ang mga tuksong lumalapit. Kilala si Jay noong kanyang kabataan na malikot sa mga babae. 12 lahat ang mga anak ni Jay sa iba't ibang mga babae. 5 ang kanyang supling sa kasalukuyang partner. Nasa edad 32 o 30 ang pinakapanganay sa kanyang mga anak. Natutuwa pa rin naman si Jay kapag nakakarinig siya ng papuring isa siya sa mga mature actor na pinapantasya pa rin ng mga Becky at mga mas batang babae. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Ano itong mga Becky na to, Radyo Man Daisy? Alam ko Becky, yung sakit dito sa may leeg banda. May Becky. Good morning kay Ma'am Kadigia Rakman Abdullah. Good morning Ma'am Diggs. Kumusta ka naman? Pa-farm na lang si Ma'am Diggs. Kay Hamza Permin Nasan. Mapia Mapita watching from RNS Glass and Aluminum Supply ng Ragayan, Marantaw, Lanao Sur. Pakisalam lang sa lahat ng mga taga-Matanog na nakikinig sa family Mamarda, Akiran, Mama Linding. Mapia Mapita sa Kanulangon San. Kay Ramla Hussein Hasan, good morning from Pikita. Diyan sa Purok Duwat sa area ng MB Bagwa, good morning kay Eduardo Suana sa mga nakikinig dyan sa area po ng Manday sa Mahad. Kay Doc Margani Gumander ha, good morning.
Susunod na si Radyoman Sim Erwin Kabilbigan at Radyoman.webs abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Tatak Ariman.